Samantala, kasunod pa rin ang mga serye ng road crash. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reforma sa transportasyon. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng nangyaring insidente sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng dalawang individual, kabilang na ang 5 taong gulang na batang babae at ang karambola sa SC-TEX na ikinamatay naman ng 10 katao, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na mangyayari pang muli ang malagim na pangyayari. Yan anya ay sa pamamagitan ng mga reforma na iniatas na niya sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Inutusan ng Pangulo ang Transportation Department na busisiin ng husto ang proseso sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver at malawakang pag-audit sa mga bus operator. We are taking the following actions. Review of driver licensing to ensure that only fit, capable, and responsible individuals, whether driving public or private vehicles, are allowed on our roads. A nationwide audit of bus operators with clear sanctions for those who fail to comply with safety and maintenance standards. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo sa Labor Department ang mahigpit na pagbabantay sa mga hindi ligtas at mapagsamantalang gawain sa sektor ng transportasyon. A directive to the Department of Labor to crack down on unsafe and exploitative practices in the transport sector because driver fatigue, long hours, and pressure to meet quotas should never put lives at risk. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga nasawi sa magkahiwalay na aksidente. Kasabay ang pagtiyak na may mapapanagot dito at mabibigyan ng hustisya ang mga nawalang buhay. We owe it to the victims and their families to act, not only with sympathy, but with resolve. These lives will not be lost in vain. We will make the changes that need to be made. We will demand accountability where it is due, and we will build a transport system that truly protects Filipino people. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.